Tama ba ang merong depression at nagsa-self-pity talk? Ah, Tama bang gawin na maging negative siya sa buhay niya? Na tama ba ang gawin na magpo-post siya na hindi siya makatulog? Masakit ang tiyan niya. Gusto niyang i-end na yung buhay niya. Tama ba yun na bawat lagi siyang nag-iisip na ganyan, ipopost niya? Lalo na meron siya mga kaibigan din na nadidepress at meron pinagdadaanan na problema. At pinagsabihan naman na siya, kung meron problema siya, i-reach out niya. Kesa naman ilalagay niya dyan sa social media na ang mga tao na gustong makita ang good vibes, tapos pagbukas nila ng Facebook nila, malalantad, puro ganyan na salita. Kalungkutan, mga nangyayari sa buhay niya. Para bang nag-aano siya na hindi siya tinutulungan at hindi siya binibigay ng advice at hindi siya nililip up ang spirit niya. Na para bang pinapakita niya na walang nagmamahal sa kanya. Meron. Isa na ako doon. Binibigyan ko siya ng advice na wag siyang masyadong negativity sa buhay niya at ang ganyan salita hindi makakaganda sa kalusugan niya. At saka sinabi ko sa kanya na isipin din niya ang kaibigan niya na meron pinagdadaanan na depression din at yung iba na meron dinadaanan na problema na meron din sakit. At yung iba na nga na gusto nga na pagbukas nila ng kanilang Facebook, gusto rin naman nilang makita good vibes. So, paano mag-move forward ang ibang tao pag ang kaibigan nila laging ganyan ang bungad na pinopost? Hindi naman fair yun, di ba? Unfair yun. At lalong-lalo na, binibigyan na siya ng advice na marami siya magagawa sa buhay niya na para labanan niya ang depression niya. Marami siya magagawa. Manood siya ng nakakatawa. Maglakad-lakad siya. Kausapin niya ang mga people na positive ang mindset. Pero anong nangyayari? Kinasama niya ang mga advices ko. At meron ding kaibigan na nagko-concern sa kanya. Kaya syempre, nagpo-post siya ng ganyan. Syempre, bilang isang kaibigan nagmamahal sa kanya, tatawagan siya. Gusto siyang makita. Para makita ang katauhan niya, kaanyuan niya na okay lang siya. Paano tutulong ang tao kung lagi nakatago behind camera? Paano tutulong ang tao kung ang nakikita lang pictures na wala namang mukha? Syempre, walang mukha, walang video calls, lalong magiging concern, lalong magiging worried sa kanya. Ngayon, naging worried, nagbigay ng advice, tumatawag, nagbibigay ng advice, anong nangyari? Kinasama. Mali yun. Kung mahal mo ang kaibigan mo na nagmamahal sa'yo, pakinggan mo. Kung ayaw mong mahalin ang sarili mo, huwag mo naman idamay sa kalungkutan mo na diyan ka pa magpo-post na para bang wala ka talagang pakialam na gusto mo mag-post ka lang na mag-post. At syempre, nagmamahal sa'yo, nasasaktan sila sa kalooban nila. Katulad ko, nasasaktan ako na, naawa ako. Pero ang nangyayari, parang nagagalit pa. Dahil nga, ganun siya. Mali yun, maling-mali talaga. At saka ito pa, kung sa psychiatrist pupunta, ang tanong ng psychiatrist, what do you love doing? Siyempre, ayon ng psychiatrist na masasabi mong, gusto kong iyan ang buhay ko. Gusto ko matutulog ako ng late para pagka lalo akong na-depress, magpo-post ako sa Facebook. Hindi tama ang sagot yun. Ang sasabihin sa'yo ng psychiatrist,
There are a lot of things you can do. There are a lot of things you can do to keep your mind busy. Yes, there are a lot of things you can do to keep your mind busy. Hawak mo ang phone mo, manood ka ng masasaya. Nasa labas ka, mag-enjoy ka ng scenery. Nandiyan ka lang nakaupo sa labas, kausapin mo nga, like I said, yung mga positive people na mapapasaya ka. Pag puro nakakalungkot, nakakadrag ng buhay, then move forward and let them go. Don't hang around with people like that. Kasi depressed ka na, tapos makakausap mo pa, katulad mo, not depressed din na hindi naman nakakatulong. Katulad na mayroon tayong kaibigan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, anong ginagawa nila? Nagpapasaya sila sa buhay nila. Nagme-make sila ng contents na pasaya. Nagsasabi sila ng mga story nila na masaya. Kasi binibuild up nila ang kanilang sarili, spiritually, binibuild up nila. Kasi sila lang talaga makakatulong at kung ayaw na nga nilang makinig sa mga kaibigan nila, sino pang tutulong? Diba sila rin? Kaya, sana, talagang tulungan mo ang sarili mo. Kasi kami mga kaibigan mo, we're only here to help you emotionally. Pero kung ayaw mo, gusto mong i-continue yung ganyang ways, wag naman. Kasi kawawa din naman ang mga taong nakakapanood ng uploads mo. At hindi ka naman din nagpapatulong. Ayaw mo ng mga advices. Katulad ko, ayaw mo ng advice ko sa'yo, ng ilang beses na ako nag-advise sa'yo, the way to lift yourself up. Ayaw mo. At meron din nagre-reach out sa'yo na ayaw mong sagutin at ayaw mong sagutin kasi gusto mo ang way mo. Huwag ka na mag-post, huwag ka na mag-reach out sa mga taong nire-reach out mo kung ayaw mo naman silang mag-care, kung ayaw mo naman akong mag-care sa'yo. Kaya unfair naman ang ginagawa mo. Bakit mo pinapa-worry kami tapos ayaw mo naman makinig? Mali naman yun. Maling-mali talaga. Kung wala kang pakialam na sa sarili mo, wag mo naman idamay ang iba. Mag-ano ka na lang. So, sana makahanap ka ng tao na katulad mo na makakaintindi sa way mo. Kasi ang mga taong mayroon ding problema at mga depression at mga sakit, hindi makakatulong ang mga pinagpo-post mo. Hindi mo sila natutulungan. Katulad ng hindi mo matulungan ang sarili mo, lalo mong ipapa-worse ang sarili mo kung puro negative puro negative ang mga iniisip mo at mga pinopost mo. Paano mo ililip up ang sarili mo? Kaya ikaw lang talaga makakatulong sa sarili mo. Kami mga kaibigan mo, we're just here to emotionally to support you. Pati minsan nga financially din. Pero bakit ganyan? Hindi okay yan. Emotionally and financially nagsusupport din kami pag meron kaming maibigay. Huwag naman ganyan. I-consider mo rin kami na talagang totoong kaibigan mo na nagmahal sa'yo.